Ang dami nating programa, ang dami nating magagandang proyekto, humihingi ng pondo sa Kongreso, pagkatapos po mabigyan, hindi po ito nagagamit, no? So yan ang unang-unang dapat tingnan ng ating sekretary, kung paano ito na talagang maibaba sa taong bayan, bawasan niya po at simplihan ang mga requirements na hinihingi po dito. Dahil pag ito po ay napababa at natanggap po ng ating pong mga kababayan, magre-resulta po ito sa tiyak na trabaho. Oh, dagdag na trabaho, sapat na kita, sapat at abot kayang pagkain, yung pong mga pangamba na wala pong pera magpa-hospital pag nagkasakit, pambili ng gamot, ito po ay kahit paano ay mababawasan. Doon naman sa mga gumagamit ng PhilHealth at tinatanggap yung PhilHealth na hospital, pagkatapos mong magpagaling o ma-hospital, pag bago ka lalabas, baka magkasakit ka uli pag nakita mo yung iyong billing. Napakaliit po ng nababawas. No? Napakaliit ng nababawas. Ang ating pong gusto mangyari dito, partner, bagamat ito ay dadahan-dahanin natin, sana dumating po ang panahon na kapag ikaw ay isang miyembro ng PhilHealth, pag pumasok ka ng hospital, privado man yan o kung ano pa man, ay wala ka ng babayaran dapat. Yan po ang dapat mangyari, no? Pag ikaw ay PhilHealth member, konti na lang, kung hindi man wala ng babayaran, dapat maraming gastusin dyan sa pagkakasakit ay sagot na dapat ng PhilHealth. Yan po ang gusto natin mangyari. Itong PhilHealth partner, ito talaga ang tinutukan natin. So, ang sinabi ko dito sa kanila, ito pong pera ninyo, hindi po kayo bangko, no? Hindi kayo bangko para mag-saving at para mag-invest, no? Para palaguin. Ang pera ninyo, dapat yan ibaba at ibalik sa miyembro, no? Sa mamamayan, sa ating lahat. Dahil tayong lahat ay miyembro, no? So, ang sinabi ko sa kanila, itaas ninyo at palawakin ang benepisyo. Tayo po ay naghain kaagad ng House Resolution at sinulatan natin ang PhilHealth na itaas na muna ito across the board ng 20 to 30% lahat po ng coverage ng PhilHealth.